Nako, mga sangkay, tingnan po natin itong impormasyon dahil itong si Amy Marcos di umano ay nagkalat daw po sa Senado. Hello guys, what's up? This is me. Muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan lamang po natin itong si Amy Marcos ngayon kasi usap-usapan po mga sangkay yung pagkakalat daw po neto doon sa Senado. Ano nga bang nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.59 million subscribers na. Parami po tayo. Yun ang parami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga. Nakaraang araw kasi mga sangkay, ano yung nangyari kay Amy Marcos? Naliligaw po sa isang hearing. Okay, etong nangyari. Nagtanong po siya mga sangkay sa isang katanungan nang hindi po inaalam kung ano talaga yung hearing na yun. Sabi po niya, wala po akong nakikitang budget ng DPWH. At kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala dito ang pinagmulan ng pagpupuot at kawalang kumpiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat pagsimula ang usapin dito sa public works. Bakit wala pong budget yung DPWH? Ayan na. Ngayon, eto na mga sangkay, binara po siya ni Gatchalian. Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Hindi po niya alam ng schedule ng hearing para po doon, mga sangkay, kinabukasan pa. Naliligaw po si Madam Amy Marcos. Ano nangyayari? Nahahawa na ba siya sa kalutangan ng iba dyan? Kaya sabi po nitong si Llamas, umalis ka kasi sa group chat eh. Kasi 'di ba nga po napabalita yun na itong si Amy Marcos na sobrahan sa kamalditahan. Nag-ano daw, umalis daw di umano sa group chat. Kaya ngayon mga sangkay, hindi daw po niya alam ang nangyayari. So dito mga sangkay, nagmukha po siyang katawa-tawa. Ngayon, eto na naman. Mayroon pong nangyari mga sangkay na nag-amok na naman dito. O, pakinggan po natin. Po natin expertise, no? Lahat po dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. No? So Mr. with Chair. that, yes, do you want to say the last words, Senator Amy? No, nagre-react lang po ako. Kita niyo yung tingin ni Gatchalian. Parang kulang na lang sabihin. Madam Amy, bakit ang epal-epal mo? Bakit kang ano-ano mo dito? Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. Mainit ang dugo nitong si Amy Marcos, mga sangkay, kay Vince Dizon. Pero sa totoo lang, kung mayroong mas may kwenta dito, mga sangkay, na isang opisyal kaysa kay Amy Marcos, si Vince Dizon yon. Sabi ko nga sa inyo, kung tatakbo ito sa 2028 bilang senador, number 1 senator ko po yan. That's true, but he's the Secretary of the Department of Public Works, and Binara na naman po siya dito. he was the one who made that statement during the public hearings in the Senate, and he also is the one who supplied the adjustment factors in CMPD to the Senate. So with that, with the concurrence of the House, we can invite So, yun ang nangyari. So, tingnan natin komento ng marami. Madam, is Mark Villar, the former DPWH Secretary, a civil engineer? Ayan po yung tanong. Madam, you better react cause Calvo is not on your side and good as not an engineer. But at least he understands the situation. Ito, may mga pinagtatanggol po si Vince Dizon. At least ekonomista siya. Sila nga, nagsenador, di naman mga lawyer o
nakagraduate man lang ng political science. Ito yung pambabara kay Amy Marcos. Ano, sina Robin, Lapid at Jinggoy. Oo nga, mga sanggay, di ba? Ano masasabi ni ano doon? Ni Amy Marcos. Bakit engineer ba si Mark Villar? May tayong tanong. Mga kapartido nga ni Amy, puro mga hindi expert. Exactly. Kung usapan na lang pagiging expert, even Amy Marcos ay hindi expert. 'Di ba? Mas matalino pa sa kanya si BBM. Nag-Oxford yun. Okay? Eskwelahan po yun ng pang mga matatalino. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang utak. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung hearing, mga sangkay, na bago lamang na binarabara po niya si Vince Dizon. Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ha, ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, ha? Wala ni isa. Opo. Zero. So wala tayong pinag-uusapan. Tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project. Kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So, ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para ke pa. Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madedelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At Galing sumagot itong si Vince Dizon. ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Actually, totoo yun, mga sangkay. Ibang klase po itong pamumuno ngayon ni Vince Dizon. Yung mga presyo noon, mga sangkay, na talagang namang lampas langit po yung presyo na pinatong. Binagsak po ni Vince Dizon. So, malaki po ang matitipid ngayon ng pamahalaan. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation. Alam nyo, maswerte nga po, mga sangkay, yung DPWH ngayon na si Vince Dizon po ang tumayo bilang kalihim. Dahil itong taong tumatapang, mga sangkay, hinarap niya po talaga. Kung sinong ipapalit doon, parang hindi talaga karapat-dapat kasi
bukod sa nakaka-stress yan mga sangkay kasi nga po umaharap sa malaking issue. Ang isa pa sa kalaban mo dito yung mga buhaya eh. Kita niyo mga sangkay yung ginagawa kay Vince Dizon. Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Um, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Nagmamaldita na oh. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng Yung mata nito eh. sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Winasak ni Dizon si Amy Marcos dito. Kitang-kita po mga sangkay na nagmamaldita si Amy. Nahawa na po talaga. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.